mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli ako si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about servants of the Lord. So, our scripture is all about Luke chapter 3 verse 10 to 14. So, NIV version. What should we do then? The crowd asked. John answered, anyone who has 2 t-shirts should share with the one who has none, and anyone who has food should do the same. Even tax collectors came to be baptized. Teacher, they asked, what should we do? Don't collect any more than you are required to. He told them. Then some soldiers asked him, and what should we do? He replied, don't extort money and don't accuse people. Falsely, be content with your pay. ASND version. At nagtanong ang mga tao, ano ang dapat namin gawin? Sumagot si Juan, ang may 2 damit ay dapat magbahagi sa walang damit, at ang may pagkain ay dapat magbahagi. Dumating din ang mga maniningil ng buwis para magpabautismo at nagtanong, Guro, ano ang dapat namin gawin? Sumagot siya, huwag kayong maningil ng higit sa itinakdang buwis. Tinanong din siya ng mga sundalo, at kami, ano ang dapat namin gawin? Sumagot siya, huwag kayong mangikil ni mang-akusa ng hindi totoo at masiyahan kayo sa inyong sweldo. So, tungkol saan nga ba ang verse na ito? So, ayon kay Pastor Russell, ang mga verses na ito ay mula sa Lucas chapter 3 verse 10 to 14 ay nagbibigay ng practical na patnubay sa kung paano mamuhay bilang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos. So, ang mga tao mula sa iba't ibang uri ng pamumuhay ay nagtatanong kung ano ang dapat nilang gawin upang magpakita ng tunay na pagsisisi at pagbabago ng puso. So, ang mga tugon ni Juan Bautista ay naglalaman ng mga prinsipyo ng katarungan, kabutihang loob, at pagiging kontento na siyang mga pangunahing katangian ng isang tunay na tagasunod ni Kristo. So, dadako naman po tayo sa ating teaching. So, our first teaching is the gospel of the kingdom is disruptive. So, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay nagdadala ng malaking pagbabago sa mga tradisyonal na sistema ng mundo. So, ipinapakita ni Juan Bautista na ang buhay ng mga tagasunod ni Kristo ay dapat magpakita ng radikal na pagbabago sa kanilang mga gawain, ugali at pagpapahalaga. So, yung mga tagubilin na ibinigay niya sa mga tao, mga maniningal ng buhay ay ng buwis, at mga sundalo ay nag-aanyaya ng isang pamumuhay na taliwas na makasariling pamantayan ng mundo. So, second teaching is the vision of the kingdom is to fill the whole world with kingdom citizens. So, ang layunin ng kaharian ng Diyos ay punuin ang buong mundo ng mga mamayanang namumuhay ayon sa prinsipyo ng Diyos. So, yung pagtawag ni Juan Bautista sa lahat mula sa karaniwang tao hanggang sa mga makapangyarihan na magbago at mamuhay ng matuwid ay nagpapakita ng pananaw ng kaharian na ang bawat isa ay may papel sa pagpapalaganap ng mga halaga ng kaharian ng Diyos sa kanilang komunidad at higit pa. So, last teaching is all the citizens of the kingdom are full-time servants of King Jesus. So, lahat ng mamamayan ng kaharian ng Diyos ay tinatawag na maging buong panahong lingkod ni Haring Jesus. So, ang mga tagubilin ni Juan Bautista ay nagpapakita na walang bahagi ng buhay ang dapat ihiwalay mula sa pananampalataya. So, ang ating trabaho ay pakikitungo sa kapwa at personal na pamumuhay ay lahat dapat magsilbing pagsamba at paglilingkod sa Diyos. So, dadako naman po tayo sa ating application. So, our first application is demolish the idolatry of money.
Matthew chapter 6 verse 24. So dapat nating sirain ang anumang anyo ng pagsamba sa pera at material na bagay. So sinabi ni Jesus na hindi tayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa pera ng sabay. So kailangan nating itakwil ang pagiging alipin ng kayamanan at ilagay ang Diyos bilang sentro ng ating mga layunin at desisyon. So next is serve God whenever we are. Colossians chapter 3 verse 23. So saan man tayo naroroon, dapat tayong maglingkod sa Diyos ng may buong puso at ang bawat gawain, maliit man o malaki ito, ay dapat isagawa na para bang ginagawa natin ito para sa Panginoon. At ito ay nangangahulugan kasi na nag-aalay tayo or pag-aalay ng ating pinakamahusay sa bawat pagkakataon. So last application is give ourselves fully. So 1 Corinthians chapter 15 verse 56. So dapat nating ibigay ang ating buong sarili sa gawain ng Panginoon. Kasi alam naman po natin ng ating mga pagsisikap ay hindi nasasayang. So ang pagkilala na ang bawat mabuting gawa ay may kabuluhan at layunin sa kaharian ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon upang magpatuloy kahit sa gitna ng mga pagsubok. So last part is our discussion. So our discussion is all about why it is important to know that the gospel make us fully time servants of the Lord. So para sa akin, mahalaga talaga ang pagkilala na tayo ay buong panahong naglilingkod or mga lingkod ng Panginoon sapagkat para sa akin ay ito ay nagbibigay sa atin ng tamang perspective sa ating buhay. So ang pagkaalam na ang ating buhay ay hindi lamang para sa ating sariling kapakinabangan, kundi para sa kaluwalhatian ng ating mahal Diyos at ang pagpapalakas ng ating layunin at direksyon. So ito din ay nagtatakda ng ating mga priority at nagbibigay sa atin ng gabay sa bawat desisyon na ating gagawin. So ang pagiging full-time servant ng ating Panginoon ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng malalim na relasyon sa Diyos. So ito, para sa akin kasi ito ay nag-aanyayan sa atin na laging hanapin ang kalooban ng Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay. Ating pang-araw-araw na gawain, relasyon, at pangarap ay lahat dapat iayon sa layunin ng ating mahal na Diyos para sa atin. So, kasi alam naman natin kapag, 'di ba kasi ang pagkaalam na tayo ay full-time servant ng mahal na Diyos ay nagbibigay sa atin ng tapang at lakas upang harapin ang anumang hamon. So, ang ating pananampalataya kasi ay nagiging mas matibay at buo dahil alam natin na ang Diyos ay kasama natin sa bawat takbang. So, ang kanyang presensya ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na tayo ay hindi nag-iisa sa ating paglilingkod. So, ang ating pagiging full-time servants ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng kasiyahan at kapayapaan. So, ang kaalaman na ang ating mga ginagawa ay may internal na kahalagan ay nagbibigay sa atin ng kaligayahan na hindi kayang ibigay ng anumang material na bagay. So, yung paglilingkod natin sa Diyos ay nagdudulot ng tunay na kasiyahan at kapayapaan na nagmumula lamang sa Kanya. Thank you po!